Maiinit na balita ngayong tanghali. Unang batch ng mga Pilipino ang ni-repatriate mula sa Gaza nakatakdang dumating sa Pilipinas ngayong araw. 56 pang mga Pilipino nakalabas na rin ng Gaza ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Timor-Leste President Jose Ramos Horta nagpulong sa Malacanang. Pagpapatibay sa ugnayan ng dalawang bansa pinag-usapan. Ni-raid na Pogo Hub sa Pasay City, pinuntahan nila Senator Hontiveros at Senator Gatchalian. Malakihang rollback sa presyo ng langis inaasahang ipatutupad sa susunod na linggo. At problema sa kawalan ng pailaw sa isang barangay sa Sorsogon. Idinulog ng pulisya sa NCGI at UNTV. 50 solar-powered street lamps ipinagkaloob. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, November 10, 2023. At una sa mga balita ngayon tanghali. Sa mga ayon ng Israel sa 4 na oras na military pauses araw-araw sa Northern Gaza para sa humanitarian purposes. Inihayag ito ng White House kahit na sinabi ni US President Joe Biden na walang tsansa ang pagkakaroon ng isang ganap na ceasefire o tigil putukan. Patuloy sa pang-uudyok si Biden kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu para magkaroon ng mas mahahabang break sa bakbakan mahigit isang buwan mula nang sumiklab ang gera dahil sa October 7 attacks ng Hamas militants. Binanggit naman ni White House National Security Council spokesman John Kirby na malaking development ang military pauses lalo na't matitindi ang sagupaan sa Gaza City na nasa hilagang bahagi ng teritoryo. Inaasahang darating na mamayang gabi ang unang batch ng mga Pilipinong ini-repatriate ng pamahalaan mula sa Gaza Strip. Ayon sa Department of Foreign Affairs, bagamat nasa 40 mga Pilipino ang ligtas na nakatawid ng Egypt, 35 lamang sa ating mga kababayang nagsilikas ang uuwi ng Pilipinas. Mula sa Las Piñas, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, ano ang dahilan bakit hindi lahat ng 40 mga Pinoy na nakatawid ng Egypt ay uuwi ng Pilipinas? Aga, base sa ulat ng DFA, 3 sa kanila ang piniling manatili sa Egypt. Ito ay isang nanay at kanyang 2 anak dahil sa kanilang Egyptian na tatay na nandoon sa Egypt. Habang ang isa naman sa mga ito na ay 38 weeks ng buntis na hindi na kayang bumiyahe. Gayon din ang kanyang kamag-anak na mas piniling manatili muna doon upang bantayan ito. Mamayang gabi nakatakdang dumating ang unang batch ng mga Pilipino mula sa Egypt. Ito ang batch ng mga Pilipino na nirepatriate mula sa Gaza Strip. Sa kabuuan, 35 ang bilang ng mga uuwi. Isa lamang sa mga ito ang OFW. Karamihan ay mga asawang Palestino. Kasama rin sa darating ang isang Palestina na asawa ng isang Pilipino. Ayon sa Department of Migrant Workers o Officer in Charge, Hans Leo Kakdak, bibigyan ng tulong ang mga ito gaya ng tulong na ibinigay sa mga naunang mga OFW na nirepatriate. Katulad ng pagsalubong sa mga OFW, sa mga galing naman ng Gaza, ang instruction ng ating mahal na Pangulo, full of government approach sa pagsalubong at pagbigay ng tulong sa kanila. So nandun pa rin lahat ng ahensya ng gobyerno, ang DFA, ang DSWD, ang DOH, ang TESDA, ang DFW at ang OWA. Tutulungan din ng pamahalaan maging ang asawang Palestina na kasama sa uuwi sa mga mamaya. Samantala, ngayong araw ay isinasagawa ang 12 OFW and Family Summit dito sa Las Piñas na inorganisa ng Villar Foundation. Dumali rin sa summit ang Department of Migrant Workers sa pangunguna ni Officer in Charge Hans Leo Kakdak at ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA
sa pangunguna naman ni Administrator Arnel Ignacio at iba pang mga opisyal ng DMWD at DMW at ng OWA. Layunin niyo daw na tulungan ang mga Pilipino at pamilya nito na magkaroon ng matatag na hanap buhay sa bansa. May isasagawang raffle din mamayang para sa pangkabuhayan showcase, motor at house and lot. Ngayon ay dumalo ang mahigit 3,000 pamilya at mga OFW dito sa 12 OFW and Family Summit dito sa Las Piñas. Diyan muna ang latest. Balik sa'yo. Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Ibinalita ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mayroong pang 56 na mga Pilipino ang nakalabas na ng Gaza. Ito ay sa gitna pa rin na nagpapatuloy na bakbakan sa pagitan ng Israel at Hamas militants. Dahil dito, aabot na sa 78 mga Pilipino ang ligtas ng nakalabas ng Gaza. Nauna nang nakatawid ng Egypt. Ang nasa 40 mga Pilipino na ngayon ay nasa biyahe na pauwi ng Pilipinas. Personal na sinalubong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang si Timor-Leste President Jose Ramos Horta. Nagsagawa ng bilateral meeting ang dalawang lider ng bansa kung saan ilang mahalagang issue ang napag-usapan. Mula sa Malacanang, makibalita tayo kay Nel Maribohok live. Nel, ano yung mga partikular na issue na tinalakay ni na Pangulong Marcos at Timor-Leste President Ramos Horta? Tungkol sa pagpapalakas ng relasyon ng dalawang bansa ang unang tinalakay nila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Timor-Leste President Jose Ramos Horta. Partikular na sa larangan ng edukasyon, pang-ekonomiya, politikal at teknikal. Umaasa ang Pangulo na ang pagdalo ng Timor-Leste ay simulan ng mas malalim na ugnayan ng dalawang bansa. Tinanggap naman ni PBI Timor-Leste na dumalaw sa kanilang bansa. I hope that these exchanges will be, this visit of yours will be the beginning of more exchanges between our two countries. And I thank you for the very gracious invitation that you have just extended to me to visit your country. And we would certainly want to do that to, as I said, continue to expand the relations between Timor-Leste and the Philippines. Kultura na Timor-Leste. We share a long history of solidarity, support for each other. We have endured sacrifices through our similar history. Kanina bago ang pulong ay personal na winelcome ni PBBM si President Ramos Horta sa Malacanang at binigyan ng arrival honors. At ngayon lamang aga ay katatapos lamang ng joint statement ng dalawang leader kung saan ay ilang mga kasunduan din ang nilagdaan ng dalawang bansa at mamaya ay detalye natin ang ilang pa sa mga napag-usapan ng dalawang leader ng bansa. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo dyan. Nel, sa ngayon, may information ba kung napag-usapan yung issue tungkol kay dating Congressman Arnolfo Teves na sinasabing nasa Timor-Leste? Yan din ang isa sa mga isyung inaabangan natin aga, kung isa yan sa mga natalakay ni Pangulong Marcos at ito nga si President Horta dito sa Malacanang. Sa ngayon ay wala pang ibinibigay sa atin na detalye ukol dyan. Maraming salamat, Nel Maribohok. Bumuo ang House of Representatives ng isang cybersecurity committee upang matiyak ang safety at seguridad ng website ng Kamara. Samantala, pinaghihinalaan namang inside job ang nangyaring pag-atake sa website ng House of Representatives ayon kay House Secretary General Reginald Velasco. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz.
Kasunod ng online attack laban sa website ng House of Representatives noong nakalipas na buwan, bumuo ang Kamara ng isang Cybersecurity Committee upang matiyak ang safety at seguridad ng website ng Kamara. Pinangungunahan ng komite ni House Secretary General Reginald Velasco. Ang goal namin is to have our own cybersecurity unit. Kaysa aasa lang kami sa DICT or sa anti-cybersecurity, we must have our own capability to ward off any of this hacking or any other cybersecurity crimes, no? Kinukonsidera rin ng Kamara na mag-hire ng isang third-party firm upang mapatatag ang kanilang cybersecurity protocols. Bilang bahagi naman ng pagpapaigting ng network security, nagpatupad ang House of Representatives ng computer shutdown policy. Inaatasan ng mga kawani ng Kamara na i-shutdown at alisin sa plug ang computers, printers, scanners at iba pang electronic equipment sa kanilang mga tanggapan pagkatapos ng office hours at tuwing weekends. Samantala, inihayag naman ni Secretary General Velasco na pinaghihinalaang inside job ang nangyaring pag-atake sa website ng Kamara noong Oktubre. Ito ay dahil na-hack ang email o cellphone ng isa sa mga administrator ng website. One of the suspicions was an inside job, no? In other words, yun nga, na-hack yung email or cellphone ng one of the administrators. Walang sensitive data na nakompromiso sa pag-atake at na-deface lamang ang House website. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Atensyon po sa mga mahilig mag-only rice, ngunit hindi naman inuubos ang kanin sa kanilang mga plato. Isinusulo ngayon ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice ang pagtitipid sa kanin. Nais ng ahensya na buhayin ang panukalang batas na inihain noon sa Senado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para maiwasan ang pagsasayang ng kanin. Ang detalye sa ulat ni Nel Mariboho. 2 kutsarang kanin kada araw ang nasasayang ng bawat taong kumakain. Aabot ito ng 384,000 metric tons ng bigas na maaaring maipakain sa nasa 2.5 milyong Pilipino. At kung bibigyan ng katumbas na halaga ay aabot ng 7 bilyong piso kada taon. Para maiwasan ang rice wastage, planong buhayin ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice ang half-cup rice bill. Ang panukalang ito ay inihain ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong siya ay senador pa lamang. We'll try to revive that and to have another Senate bill siguro para sa yung half cup of rice. Kasi ang lagi din nilang sinasabi, mas maganda kung national yung law. Sa ilalim ng panukala, papatawan ng multa ang mga restaurant, hotels o mga karinderya na hindi papayag na maghain ng mababa sa 1 cup rice. Ayon kay PhilRice Deputy Executive Director Karen Eloisa Baroga, layon ng hakbang na ito na maiwasan ng pagsasayang ng pagkain, lalo na ng mga tinatawag na takaw mata sa pagkain, kung saan kumukuha ng maraming pagkain ngunit hindi naman inuubos. Create greater awareness about the need to avoid wastage on rice and only get what you want. Ayon sa PhilRice, dapat din maisulong ang pagpapataw ng multa sa mga customer na nag-a-only rice ngunit hindi naman nauubos ang kanin sa kanilang mga plato. Sana yung mga only rice, ganun, mag-sanction talaga sila kapag hindi naubos. Kasi yun naman din yung sinasabi nila kapag hindi mo naubos yung kinuha mo, may fine. Para naman kay Kier na may-ari ng karinderya, matagal na siyang nagbebenta ng kalahating tasa ng kanin. Okay po mag-serve ng half rice kasi minsan yung ibang tao sinasayang na yung pagkain, tsaka yung iba nga yung isang rice lang hindi na mauubos. Ang customer naman na si Michael ayaw rin na nagsasayang ng kanin kaya dun siya madalas kumain sa nag-o-offer ng half rice. Pag half rice po kasi
minsan nakakatipid po kami na buyer at the same time po kami as customer hindi po masasayang yung mga pagkain na isi-serve po. Kasi minsan pag dalawang rice, sumusobra po pag kumakain kami. Ngayong buwan, inilunsad ng PhilRice ang 2023 National Rice Awareness Month na layong bigyan ng kamalayan ang publiko ukol sa pagnanais ng pamahalaan na maabot ang rice self-sufficiency at masolusyonan ang problema sa malnutrisyon at kahirapan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Good news para sa mga motorista. Posible magpatupad ng malakihang rollback ang mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng mga oil industry player, maaaring bumaba ng mahigit 2 piso ang kada litro ng diesel. 80 sentimos na rollback sa gasolina at mahigit pisong bawas sa presyo ng kerosene. Sa Lunes, i-aanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad sa araw ng Martes. Nag-abiso ang Land Transportation Office na hanggang June backlog naman sa lisensya ang mabibigyan ng driver's license na gawa sa plastic card. Ayon sa LTO, ito ay kasunod ng inilabas na writ of preliminary injunction ng korte na pumipigil sa delivery ng supply ng plastic cards na ginagamit sa pag-i-issue ng lisensya. Muli namang nagpaalala ang LTO sa mga may lisensya na napaso noong April 1 hanggang June 30, 2023 hinggil sa schedule ng renewal ng kanilang driver's license. Ayon sa LTO, ang sino mang hindi makapag-renew sa itinakdang schedule ay otomatikong mag-e-expire at papatawan ng kaukulang penalty. Samantala, pinalawig naman hanggang April 2024 ang validity ng mga driver's license na mapapasok simula Nobyembre o ngayong Nobyembre. Paalala po sa mga motorista, ipatutupad na simula sa Lunes, November 13, ang mas mataas na multang ipapataw sa mga motoristang lalabag sa EDSA busway. Batay sa resolusyon na pinagkasunduan ng Metro Manila Council, 5,000 pesos ang ipapataw na multa sa unang paglabag o first offense. Habang 10,000 pesos, isang buwan na suspensyon ng driver's license at pagdalo ng road safety seminar naman ang ipapataw kapag second offense. 20,000 pesos naman sa ikatlong beses na paglabag na may kasamang 1 taong suspensyon ng driver's license. At 30,000 pesos na penalty naman sa fourth offense kung saan irerekomenda na rin sa LTO na i-revoke ang lisensya ng driver. Nauna nang iginiit ng MMDA na ang dahilan ng mas mataas na multa ay dahil sa mga paulit-ulit na sasakyan na nahuhuli nilang dumadaan sa busway na nakahandang magbayad ng 1,000 pisong multa. Tiwala ang pamunuan ng Light Rail Manila Corporation na makapag-ooperate na sa susunod na taon ang LRT-1 Cavite Extension Phase 1 Project. Kasabay ito ng ulat na nasa 94.1% na ang progress ng proyekto ngayong huling bahagi ng taon. Ayon kay LRMC President and CEO Juan F. Alonso, isa itong magandang tanda na malapit nang matamasa ng publiko ang tinatawag na era of modern railway experience. Oras na matapos ito, magiging mas kumbinyente na ang pagkukommute gamit ang tren kung saan 5 bagong istasyon ang madaragdag. Kabilang dito ang Redemptorist Station na katabi lamang ng kasalukuyang Baclaran Station. Magkakaroon na rin ng MIA Station, ang pinakamalapit sa airport, Asia World Station na konektado sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, Ninoy Aquino Station at Dr. Santos Station. Lusot na sa Senado ang panukalang budget ng mga opisina ng Pangulo at Pangalawang Pangulo para sa susunod na taon. Sa deliberasyon, muling naungkat ang issue sa kontrobersyal na confidential at intelligence funds. Pero ang Office of the Vice President o OVP hindi na umano hihingi ng secret funds. Ang detalye sa ulat ni Harleen Delgado. Ayaw ni VP. Nakausap namin siya, ayaw niyang ibalik din yung confi funds. So, smooth and academic.
Hindi nahihilingin ni Vice President Sara Duterte na ibalik ang panukalang 500 million pesos na confidential funds para sa 2024 na una nang tinapyas sa Kamara. Inanunsyo ito ni Senator Juan Edgardo Sani Angara na siyang dumidepensa sa 2024 budget sa plenaryo sa Senado. Ayon sa tagapagsalita ng pangalawang Pangulo, hindi na igigiit pa ni VP Sara ang pagkakaroon ng secret funds dahil nagdudulot lang anya ito ng pagkakawatak-watak. Nakikita natin na talagang may tendency magkawatak-watak, magiging divisive itong issue na ito. At dahil dito, ang naniniwala ang ating Vice Presidente na siya ay nanumpa na panatiliing mapayapa at matatag ang bansang Pilipinas. Kaya hindi na po niya i-pursue ang proposal for confidential funds. Si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel, ikinatuwa ang desisyon ng Vice Presidente. I commend her, Mr. President, for now categorically stating to this House that it's not a deferral to our wisdom. She does not want it anymore, Mr. President. Pero hirit ni Senator Francis Tolentino, wala na sa OVP kundi nasa Senado na ang bola. The Senate may propose or concur with amendments. So it's no longer lodged with the Office of the Vice President, but the decision should come from this chamber, Mr. President, just to manifest that constitutional provision. The petition is on my desk. I don't think I need reminding anymore, Mr. President. Pagkatapos ng deliberasyon sa plenaryo, dadaan sa tinatawag na period of amendments ang budget kung saan maaring magpanukala ng abyenda ang mga senador. Ganoon din sa tinatawag na bicameral conference kung saan aayusin ang magkakaibang probisyon sa bersyon ng Senado at Kamara. Pero ayon kay Senate President Juan Miguel Big Zubiri, mismong si VP Sara na ang umayaw na ibalik ang hiling na confidential funds ng kanyang opisina. Bago nito, wala pang isang oras inaprubahan din sa plenaryo ang panukalang 10.6 billion pesos na pondo ng Office of the President o OP. Wala naman umanong problema si Senator Pimentel sa hinihiling na confidential fund ng OP. Ngunit ang questionable anya ang hinihiling na 2.3 billion pesos na intelligence funds ng ahensya. Giit na mambabatas, dapat sa security agencies lang ibinibigay ang intel funds na eksperto sa intelligence gathering. Punto pa ng senador batay sa joint circular ng Commission on Audit na nagtatakda ng panuntunan sa pag-audit ng intel funds ng mga ahensya ng gobyerno. Mismo ang opisina rin ng Pangulo ang mag-aaproba ng paglalabas ng pondo. Your civilian office, wag natin i-confuse yung nature natin na meron tayong intelligence fund. Intelligence funds, you monitor. Huwag natin sirain yung controls. Huwag bigyan ng sarili mo. Our President is an Ilocano, so I appeal to his Ilocano nature to review the amounts, also the amounts. As the Commander-in-Chief, he needs to make very crucial decisions. So the importance of information cannot be understated, Your Honor. And the possibility that he gets filtered information should be bypassed or should not be there. Hinimok ng senador ang ilang activist lawyers na tingnan ng posibleng paghahain ng kaso para questionin ang legalidad ng intel funds ng OP. Si Senate President Zubiri naman, pinuri ang isinumitang CIF report ng OP sa Senado bilang pinakadetalyado sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nais ng ilang mambabatas na maimbestigahan sa Senado ang umunay pagbibigay ng lehitimong dokumento sa mga Chinese national para sa pagkuha ng Philippine passport. Sa pagsalang ng panukalang budget ng Department of Foreign Affairs sa plenaryo sa Senado kagabi, isiniwalat ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri na mayroong umanong lugar sa Mindanao na iligal na nagbibigay ng birth certificate sa mga Chinese national. Naaalarma si Senator Ronald De La Rosa dahil sa banta nito sa national security. Ayon kay Senate President Pro Tempore Loren Legarda, na dumipensa sa budget ng DFA, nakikipagtulungan na ang ahensya sa law enforcement agencies para imbestigahan ang issue. Ang ilan umano sa mga Chinese national nagpapanggap na Pilipino sa pamamagitan ng pagpresenta ng lehitimong birth certificate at iba pang valid IDs.
baka mamaya itong mga Chinese speaking individuals who are not really Filipinos, baka nagkalat na yung passport doon sa kanila, and before we know it, we are already being surrounded by operatives of maybe from People's Liberation Army or whatever. Tatawagan ko bukas ang head ng NBI tungkol dito. Maari na lahat ng mga ahensyang to ay may galamay sa mga kumuha ng mga authentic document. Dahil dito, ipinababalik ng mga senador sa plenaryo ang naaprubahan ng panukalang budget ng Philippine Statistics Authority o PSA para sagutin ang issue. Nilinaw ng presidential son na si House Senior Deputy Majority Leader Ilocos Norte 1st District Representative Ferdinand Alexander Sandro Marcos na nananatili ang suporta nito para kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos na questionin ang mambabatas sa tila umano'y pagkampi sa Makabayan Black laban sa dating punong ehekutibo. Ang detalye ihahatid ni Rosalie Coz live. Rosalie, bakit ba nagkaroon ng issue na tila kumakampi umano si Congressman Sandro Marcos sa Makabayan Black? Aga nag-ugat ito sa nangyari sa plenary session hapon ng Lunes, November 6, kung kailan ipinasa ang House Resolution number 1414 na nagpapahayag ng suporta sa Kamara at sa liderato ni House Speaker Martin Romualdez, pinsan ni Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Kasunod dito ng pambabatikos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa institusyon at sa House Speaker. Bunsod nito, muling nagkaroon ng usap-usapan hinggil sa umano'y pagkakaroon ng lamat sa unitin sa Kamara. Question din ng ilang kritiko ang presidential son, si House Senior Deputy Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Alexander Sandro Marcos sa tila umano'y pagkiling sa Makabayan Black lawmakers. Sa kanyang pahayag sa social media platform ng X, o na X na kilala dati bilang Twitter, iginiit nitong mananatili ang kanyang suporta at paghanga para kina dating Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte. Ang Ilocos Norte Representative ang sumagot sa interpellation ni Albay 1st District Representative Ed Selagman kung para saan sino ba ang pinatutungkulan ng House Resolution 1414. Batay sa pinsa ng House Speaker, napilitan siyang sagutin ang tanong dahil ito ang House Rules. Gayunman, tumanggi na itong banggitin kung sino yung partikular na nambatiko sa Kamara. Sa halip, si House Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales ang nagbanggit ng pangalan ni dating Pangulong Duterte sa plenaryo. Ito rin ang dahilan ng pagbibitiw ni Congressman Gonzales bilang miyembro ng PDP laban kung saan chairman ang dating presidente. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Umugong noong weekend ng usapin sa umano'y destabilisasyon sa pamahalaan. Ngunit agad din itong pinabulaanan ng Armed Forces of the Philippines. Samantala, itinanggi ng isang grupo ng mga retiradong sundalo na sila ang nasa likod ng umano'y planong pagpapatalsik sa kasalukuyang administrasyon. Narito ang report ni Dante Amendo. Hindi alam ng grupong September 21 Reform Movement o STORM kung saan ang galing ang sinasabing destabilization plot sa Marcos administration. Ayon sa kasapi nitong si retired Colonel Mar Santiago, wala silang kinalaman sa anumang pagtatangkang patalsikin ang kasalukuyang pamahalaan. Kahit kami rito, hindi kami magkakakilalang personal Kahit yung mga PMers dito, nalalaman yung mga pangalan, pero personally, hindi namin kilala ang isa't isa. So mahirap kami mag-plot ng anything against the government. Posibleng nadawit lang umano ang kanilang samahan dahil sa isinagawang rally noong Setyembre kasabay ng anibersaryo ng deklarasyon ng martial law sa bansa. Ang STORM ay binubuo ng ilang retiradong miyembro ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ngunit dilinaw nito na isang maayos lang na halalan ang nais nilang mangyari at hindi ang palitan ang Pangulo ng bansa. Well, actually, ang gusto naming ma-recruit yung taong bayan na maging conscious, ma-enlightened, na kailangang pangalagaan natin ang ating mga boto. Lahat naka-open na suportahan na lang natin kung sino nakaupo because this is for the good of the country.
Sinabi naman ni dating DICT Secretary at retired Brigadier General Eliseo Rio na maaaring ang mga nasa loob din ng gobyerno ang nagpapalutang ng usaping ito. Sila, Marcos versus Duterte. Sila nagdi-destabilize ng sarili nila. Gusto nila matanggal si Marcos para si Sara. As simple as that. Una nang pinalalahanan ng AFP ang mga uniformed personnel na huwag magpapahikayat sa mga nagnanais ng hindi maganda sa pamahalaan, bagkus manatiling tapat sa sinumpaang tungkulin na protektahan ang bayan at ang mamamayan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaresto ng mga tauhan ng PNP Integrity and Monitoring Group o IMEG ang 2 aktibong pulis at isang dating pulis dahil sa iba't ibang kinasasangkutang kaso. Arestado habang naka-duty sa 1st Provincial Mobile Force Company sa Nueva Ecija ang aktibong pulis na si Patrolman Michael Angelo Basa. Si Basa ay mayroong warrant of arrest sa kasong grave threat. Hinuli din ng mga tauhan ng IMEG si Police Master Sergeant Joey Cawilan na nakatalaga sa Gataran Municipal Police Station sa Cagayan. Si Cawilan ay kinasuhan ng kanyang asawa dahil sa hindi pagsusuporta sa kanilang pamilya. Hindi rin nakaligtas sa IMEG ang dating pulis na si PO2 Marvin J. Pagulayan sa Isabela. Si Pagulayan ay mayroong warrant of arrest sa kasong estafa. Ayon kay PNP IMEG Director, Police Brigadier General Warren De Leon, hindi titigil ang IMEG hanggat hindi nahuhuli ang mga tiwaling pulis na sumisira sa imahe ng PNP. Nakumpiska ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang nasa mahigit sa 20 milyong pisong halaga ng shabu sa isang buy-bust operation sa Bacoor, Cavite. Arestado din ng mga operatiba ang 4 na suspect na pawang magkakamag-anak. Bukod sa 3.5 kilo ng shabu, kasama din sa nakumpiska ng PDEA ang cellphone, notebook na naglalaman ng mga transaksyon ng droga at buy-bust money. Ang mga suspect ay mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Personal na ininspeksyon ngayong araw nila Senator Sherwin Gatchalian at Senator Risa Hontiveros ang isang Pogo Hub sa Pasay City na ni-raid ng mga otoridad kamakailan. Kasama ng 2 senador sa inspeksyon ang Presidential Anti-Organized Crime Commission. Dito natagpuan ng 2 mambabatas ang umano'y torture chamber kung saan nakita ang mga taser na ginagamit umano sa mga biktima. Natagpuan rin sa lugar ang hinihinalang sex den kung saan nakita ang mga sapatos at mga damit na sinasabing pagmamay-ari ng mga babaeng hinahire na prostitute sa nasabing Pogo Hub. Ipiniroklama na ng Commission on Elections o COMELEC si Roberto Uy Jr. bilang tunay na nanalo sa pagkakongresista para sa unang distrito ng Zamboanga del Norte. Mula sa Maynila, alamin natin ng iba pang mga detalye kay Dante Amento live. Magandang tanghali sa iyo, Dante. Ela, ipronoklama na nga ng Special Provincial Board of Canvassers o SPBOC si Roberto Pinpin Oy Jr. kaninang alas 10 ng umaga sa Palacio del Gobernador. Kasunod ito, Ela, ng utos ng ating Korte Suprema. Una na kasing pinigil ng COMELEC and Bank ang proklamasyon ni Oy at ang pinroklama yung kanyang kalaban na si Romeo Halushos Jr. May nuisance petition kasi, Ela, itong si Halushos Jr. sa isa pang kandidato. Nakapareho niya ng apelido na si Frederico Halushos. Pinagbigyan ng COMELEC ang petisyon ni Halushos Jr. at idiniklarang nuisance si Frederico Halushos. Pero batay sa desisyon ng Korte Suprema, si Oy ang lumabas na nanalo. Ayon sa Korte, hindi pwedeng ideklarang nuisance si Frederico Halushos dahil malaki yung pinag-iba nito, Ela, sa pangalan na Romeo Halushos. Sa ngayon, may apela pa ang grupo ni Halushos Jr. sa Korte Suprema na layong baliktaran ang kanilang naunang desisyon at ang kanyang gusto ay deklarang o siya ang gustong ideklara na totoong nanalong kinatawan ng unang distrito ng Zamboanga del Norte noong 2022 national and local elections. Yan mo ang ating update. Balik sa iyo, Ella.
Maraming salamat, Dante Amento. Mahigit 90% na ng mga gurong nagsilbi sa 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections o BSKE ang nakatanggap na ng honoraria ayon sa COMELEC. Tinatawag naman ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco ang mga electoral board member na hindi pa nakakatanggap ng honoraria na magtungo sa COMELEC offices ng kanilang lugar. Ayon kay Laudianco, kailangang personal na kunin ng poll worker ang honoraria sa COMELEC dahil sa papipirmahang payroll documents. Ayon sa batas, kailangang mabayaran ng COMELEC ang mga guro sa loob ng 15 araw matapos ang eleksyon. Inanunsyo ng surgeon sa New York, USA ang kauna-unahang whole eye transplant ng tao sa mundo araw ng Huwebes, November 9, 2023. Isang accomplishment na itinuturing na breakthrough bagaman hindi pa naman naibabalik ang eyesight ng pasyente. 6 na buwan mula sa isinagawang partial face transplant, nagpakita ng magandang senyales ang pasyente gaya ng well-functioning blood vessels at retina batay sa surgical team ng NYU Langone Health. Inaprubahan ng US Food and Drug Administration ang kauna-unahang bakuna upang maiwasan ang sakit na dulot ng chikungunya virus. Aprobado para sa mga adult na mataas ang peligro sa exposure ng virus ang single-dose vaccine na IXCCHIK. Binigyan ang bakuna ng fast track at breakthrough therapy designations ng FDA. Karaniwang nahahawa ang mga tao ng chikungunya virus sa pamamagitan ng kagat ng isang infected na lamok. Sa nakalipas na 15 taon, lumilitaw na isang global health threat ang sakit na may naitalang hindi bababa sa 5 milyong kaso ng chikungunya virus infection. Simula ngayong araw ay mapakikinggan na sa lahat ng digital music platform ang newest single na Davauenyo singer-songwriter na si Peniel sa pamamagitan ng KDR Music House. Isang musical treat ang hatid sa atin ni Peniel kung saan live niya tayong haharanahin sa kanyang bagong awiting Untitled mamayang gabi. Narito ang report ni Gladys Toabi. Umiikot sa pagiging bukas sa kahinaan, takot at kabiguan. Maipakita ang totoong sarili na walang anumang pagpapanggap. Ito ang mensahe sa pinakabagong single ng Davauenyo singer-songwriter na si Peniel na pinamagatang Untitled. The message of the song is pretty much in summary, a person trying to find peace with their vulnerability or find strength in vulnerability because they've spent a lot of time not being as vulnerable, and for the first time they're like struck with the opportunity to be and they don't know how to act. At ngayong araw, mapakikinggan na sa lahat ng digital music platform ang awiting ito sa ilalim ng KDR Music House. Ayon kay Peniel, iniaalay niya ang awiting ito sa mga taong madalas ay pinipiling ilayo ang sarili mula sa maraming bagay. Ngayong opisyal na ang song release ni Peniel, isang musical treat ang kanyang hatid sa kanyang mga tagahanga. Live na live niya tayong haharanahin sa kanyang newest single at magkakaroon ito ng live stream sa official Facebook page at YouTube channel ng KDR Music House. Bukod sa awiting ito, ano pa nga ba ang dapat abangan kay Peniel? Ayon sa singer-songwriter, sa susunod na taon ay asahan ang ilalabas niyang Savage Rap debut EP sa ilalim pa rin ng KDR Music House. Lubos naman ang pasasalamat ni Peniel sa Natura Music Publishing Company dahil sa pagbibigay sa kanya ng malawak na oportunidad. Dahil mas nagbigay ito ng inspirasyon sa kanya to keep going. It's been very great because I've been given the freedom and just
the go signal to express how I want to express, and that's rare, and I find gratitude in that rarity and the acknowledgement of that rarity within this company and within this, this company of people. Gladys Tumabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Idinulog ng pulisya sa Members Church of God International o MCGI ang pangangailangan ng pailaw sa mga kalye sa isang liblib na barangay sa bayan ng Prieto Diaz, Sorsogon. Agad namang tumugon dito ang MCGI at hindi lamang pailaw ang ibinigay. Nagdaos na rin ang grupo ng medical mission at namahagi ng groceries sa bawat pamilya sa barangay. Narito ang report ni Jerry Galicia. Sa isang liblib na lugar sa bayan ng Prieto Diaz, Sorsogon, matatagpuan ang Barangay San Rafael. Mahigit 10 kilometro ang layo mula sa kabayanan. Karamihan sa mga residente dito ay nagbuhat sa Agta-Tabangnon tribe. Tahimik at pusikit ang dilim pagsapit ng gabi. Bagamat may mangilan-ngilang ilaw sa mga poste sa barangay, hindi rin maaasahan dahil madalas mawala ng kuryente. Ayon sa barangay health worker na si Violeta Dumdum, mahirap kumilos kung may kailangan sa kaluluwan sa gabi, lalo na tuwing may kalamidad. Siyempre minsan nakakatakot din maglakad sa kalsada nang walang ilaw dahil baka kung may ahas, makaapak ng ahas. Tsaka minsan matalisod, yun. Mahirap, napakahirap dahil madilim, sobrang dilim. Lalo na kung napakalakas ng ulan, tsaka yung hangin. Mahirap mag-evacuate. Naranasan na namin. Dahil yung malakas na bagyo, yung Linda, tsaka yung Tisoy. Tsaka marami ng bagyong dumaan dito sa amin na napakalakas. Mahirap dahil madilim. Dahil madilim ang mga kalye, nagpapatupad ang curfew sa barangay pagsapit ng alas 9 ng gabi para sa kaligtasan ng mga residente. Ang kalagang ito sa Barangay San Rafael ang idinulog ng Sorsogon Police Provincial Office sa Members Church of God International o MCGI at UNTV Public Service. Agad na tumugon ang MCGI upang malagyan ng solar-powered street lamps ang barangay bilang pakikiisa sa Project Daan tungo sa Liwanag o Project DTL ng Sorsogon PPO. Sa loob lamang ng ilang araw at gabi, naikabit na ang 50 street lamps at nailawan ang buong barangay. Ang akala nga namin na may implement pa itong project na to by first week of December, last week of November, or first week of December. Pero nabigla nga din kami kasi napakabilis po ng action po ng MCGI at ang UNTV. Kaya sinamantala na namin po. Ginawa din po namin ng aming mga kaya para po magkaroon na po ng kasagutan o matuloy na po itong project na to sa Barangay San Rafael. Kaya po sobra po ang papasalamat namin sa MCGI at saka UNTV dahil po nagkaroon po ng katuparan yung project po under po ng provincial director namin na daan tungo sa liwanag ng kapayapaan. Madali na dahil nakikita na namin yung dinadaan na namin. Kaya nagpapasalamat kami sa MCGI dahil yung aming lugar tumulong sila para magkaroon ng street light na solar. Sobrang saya ng mga matatanda, yung mga bata. Dahil sa paglakad nila, maliwanag ng ilaw.
At dahil MCGI Cares, sinabayan na rin ng free medical, dental, optical at legal mission ang turnover ng solar-powered street lighting system sa barangay. Bukod sa libreng konsulta, may libreng gamot ding ipinamigay ang MCGI at namahagi ng mga groceries sa bawat pamilya. Wala tayong nakita na street light. Ito lang talaga ang meron na barangay sa Maracan. Kaya talagang daan tungo sa liwanag at kapayapaan. So, nakakataba po ng puso na kami po yung naging instrumento, ang PNP, ang Sorsogon PPO, naging instrumento na magkaroon ng ganitong activities sa Barangay San Rafael. Nandyan po yung medical mission. Ang kaibahan ng medical mission ng MCGI, meron na pong libreng gamot. Kaya sabi ko kanina kay Kuya Daniel, first time ko makakita ng medical mission, may kasabay na dental mission, may kasabay na distribution ng grocery. Mahigit 300 residente ang nabigyan ng libreng konsulta at gamot at nasa 300 grocery packs din ang naipamahagi. Kaya nga ako nakapunta rito at ganun din daw, may medical daw dito. Kaya sabi ng pamangkin ko, pumunta ka Mamalos parang maka-check up mo ikaw. Kasi nag-uubo ka, yan sabi niya. Kaya pumunta kami dito. Ay malaki talagang tulong. Malaki talagang tulong. Yung mga iba ang kaisipan ay natatakot na rin sa liwanag. Dahil yung mga iba ang kaisipan ay nasa dilim. Diba? Ngayon, maliwanag na ang San Rafael. Para kay Kuya Daniel, mayroong liwanag na mas nararapat makita ang mga taga San Rafael. Ako po'y naniniwala hindi ito isang aksidente, kundi ito ay pagpapakita ng Diyos kung nasaan po yung daan tungo sa liwanag. Nung nag-umpisa ng proyekto si Colonel ng daan tungo sa liwanag, akalain niyo pong nasumpungan niya naman ang MCGI. Kaya po, sana po ang aming pag-asa, makita ninyo ang liwanag na dala-dala ng MCGI. At sa ngalan po ng ating mga kapatid sa MCGI, amin pong buong kagalakan at buong puso na iniaalay sa inyo ang liwanag sa inyong daan. At nariyan po yung ating mga solar lamps. Subalit higit pa po sa riyan ay ang aming pong taus-puso na pag-aalay sa inyo ng liwanag na hindi lamang po sa ating mga kalsada, kundi sana higit nating makita ang liwanag sa ating mga buhay na dala ng ating Panginoong Jesucristo. Isang kasunduan din ang nilagdaan upang mapag-ibayo pa ang pagtutulungan ng pulisya at MCGI para sa paglingkod sa ating mga kababayan sa dakong ito ng kabikulan. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 21, versikulo 2 at 4 na nagsasabi, bawat lakad ng tao ay matuwid sa kanyang sariling mga mata. Ngunit tinitimbang ng Panginoon ang mga puso. Ang mapagmataas na tingin at ang palalong puso, siyang ilaw ng masama ay kasalanan. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!